maraming salamat mga Adonai at muli sa umaga ito tayo ay magpapasalamat at mag-aaralan, magbibigay at walang sa ating mga na Adonai. Tunay nga na napakahalaga na bilang mga tinawag ng mga anak ng Elohim ay ating masunod ang mga bagay na ginawa ng mga naunang mananampalataya. Kaya bago tayo magsimula mga minamahal, ating basahin muna yung nandito sa Salmo 111. Sabi nga dito, purihin ninyo ang Adonai, ako'y magpapasalamat sa Adonai ng aking buong puso sa kapulungan ng matuwid at sa kapisanan. Ang mga gawa ng Adonai ay dakila, siyasat ng lahat ng nagtatango ng kaligayahan dyan. Praise Adonai. Ganon din dito sa 103 ng mga awit. Purihin mo ang Adonai, o kaluluwa ko, at lahat ng nangasa loob ko ay magsisipuri sa kanyang banal na pangalan. Purihin mo ang Adonai, o kaluluwa ko, at huwag mong kalilimutan ang lahat niyang mabubuting gawa. Siyang nagpatawad ng iyong lahat ng mga kasalanan, siyang nagpagaling ng iyong lahat ng mga karamdaman, at siyang tumutubos ng iyong buhay sa pagkapahamak. Siyang nagpuputong sa iyo ng kagandahang loob at malumanay ng kaawaan. Yan ang ating mahal na Adonai. Kung kaya tayo ay marapat na magpasalamat at mumulhati, itaas ang kanyang dakila at banal na pangalan. Kaya nga bago tayo magpurit magpasalamat, mga minamahal, tayo muna dumalangin at hingin natin ang banal na presensya ng mga Adonai na siyang manguna sa atin. Praise Adonai. Tayo dumalangin. Kung po dakila na may Adonai Elohino, maraming salamat Ama. Muli sa umagang ito, kami nagpupurit nagpapasalamat sa iyo. Dinuluwalhati ka namin, tinataas namin ang iyong dakila at banal na pangalan. Maraming salamat Ama sa bawat biyaya at pagpapala na patuloy pinagkakaloob sa iyong mga anak. Maraming salamat Ama sa kalakasan, kalusugan na patuloy na na aming natatanggap mula sa iyo. At maraming salamat Ama sa pag-iingat sa bawat lakad, sa mga kami pumaroon. Alam namin nandiyan ang iyong banal na presensya, siyang nag-iingat sa bawat isa sa amin. Maraming salamat Ama, at lalo na maraming salamat sa buhay na taglay-taglay na nagmumula sa iyo. Ito'y aming magamit para ikaw ay aming papurihan, pasalamatan, walhatiin, at sundin ang iyong banal na kalooban. Maraming salamat Ama, at muli kami susumamo sa iyo, sa animang po kami nasumpungan, ang aming nagawa na isip, yung nasambit, ang hindi nakalugod sa iyo Ama, patawarin niyo po kami, sa animang po kami nasumpungan, nalalaman man at sa hindi Ama, patawarin niyo po kami, at ganoon din nagpatawad na kami sa bawat nagkulang o nagkasala sa amin, maging kapira na Ama sa iyong banal na harapan, lahat ng mga bagay nito. Muli Ama, sinasama namin, pangunahan niyo po kami sa bawat bahagi ng banal na gawain ito, at buksan ang iyong puso at isipan na sa bawat araw na iyong pagkakaloob, aming maunawaan at may sabuhay. At gamitin niyo rin po ang iyong lingkod. Buksan natin bibig, lagyan ng mga salita at lakipan ng kapangyarihan. Na bawat makapakinig, matutong sumunod at magpasakop sa iyo, Ama. Maging sa pamamagitan ng social media, sa mga na nasa kanilang mga tahanan, makakapanood ng banal na gawain ito. Pagpalain po, Ama, mabuksan ang kanilang kaunawaan at magsikap sila na masunod ang iyong banal na kalooban. Ama, idinadalangin din namin bawat gawain na kagaya ng nasa dakong ito, pagpalain po Ama sa alumang lugar, mga naglalakbay, ingatan mo, at sila makarating maluwalhati, at pagpalain niyo po kami lahat Ama, in the name of the Lord Yeshua Mashiach. Ito aming hinihingi at alisin mo Ama ang hadlang, in the name of the Lord Yeshua Mashiach. Hindrance cast out by the power of darkness, cast out in the name of the Lord Yeshua Mashiach. Lahat magsabi Baruch Hashem Adonai. Baruch Hashem Adonai. Oh, hallelujah. Praise Adonai. Shema Israel, Adonai Lutino, Adonai Kad. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Baruch Shem
Shema Israel, Adonai Elohino, Adonai Gad, Baruch Shem Kibod Malkuto, Liulam Vaed. O Israel, the Adonai, our Elohim, the Adonai is one. Blessed be His glorious name in His kingdom forever and ever. Praise Adonai, Hallelujah. Adonai, tunay nga na napakasarap. Papurihan, pasalamatan ng ating mga Adonai. Pagkatunay na kahit saan naroon siya at kahit kailan nariyan kasama mo ang mahal na Adonai. Diba? Praise Adonai. Kaya nga napakasarap ang ating nasumpungan na paglilingkod sa ating mahal na Adonai. Kaya nga, lagi nating sinasabi para sa mga hindi pa nakapaglingkod sa mahal na Adonai at ang kanilang inaasahan ay ang relihiyon na kinaaaniban. Mga minamahal ko, makinig po kayong mainam sapagkat lahat tayo ay dadaan o haharap sa ating mahal na Adonai pagdating ng panahon. O doon sa mga bago na makakapanood ng mananagawaing ito, itong binabanggit namin Adonai, yung binabanggit ninyong Panginoon. Sa wikang Hebro, Adonai. At yung Lord, yung Elohim naman is yung God na nakikilala natin o Diyos. Kaya nga, huwag po kayong magtaka bakit hindi natin binabanggit na yung mga Lord o God o Diyos, Panginoon, sapagkat bumabalik tayo doon sa Hebrew na katawagan. No? Kung paanong tinatawag nila ang banal na pangalan ng ating Panginoon sa pangalang Adonai at yung Diyos ay Elohim, yun din ang ating itinatawag sapagkat napakahalaga yung pananauli sa dati na nakasulat doon sa Acts 3:21. Diba? Praise Adonai. Nalalapit na ang muling pagbabalik ng ating Adonai. Kung kaya't ito'y natutupad na. Kaya nga maraming salamat sa ating para isa sa mga magpapahayag ng mga bagay nito na kahit na mayroong mga nagtataka at minsan ay para bang hindi matanggap ang ating ipinapahayag, ay dumarating din yung panahon na nauunawa kaya pinagpasalamat natin. Alam mo, at nakakalungkot. Alam niyo mayroong lungkot na balita dahil dito sa taong 2025, maraming celebrities ang yumao. Kalungkot kapag tunay nga na hindi inaasahan ang pagpanaw ng isang tao, lalo na ito ay kilalang-kilala o bantog, no? At ina-idolize pa ng marami. Alam nyo, sa totoo lang, wala tayong dapat i-idolize kundi ang ating mahal na Elohim. Subalit, nangyayari nga dahil sa buhay na ipinagkaloob sa atin ng ating mahal na Adonai, may mga tao na sadyang binigyan ng katalinuhan no? Alam mo, nakakalungkot para sa kami ang panaw sa taong ito. Alam niyo mga kaibigan, mga minamahal ko, kailangan tayo ay umas kailangan natin gamanin na nakikita ng mga ay sabi nga sa Natani, ang kanyang sabi nga ang kanyang kaari ay ng
matakot at mga na lumon na Ecclesiastes, mga sa mga siya'y maging mayroong ganitong mula sa all considered even to declare all this righteous and wise and works in the hand of Elohim. No man know when either love or hate is before him. Lahat ng nagap sa aking puso upang sa ang ang pantas ang kaluluwa ay nasa at halagin ang bagay na mangyayari sa buhay. Gaya ng Solomon, lahat ng ito ay inilagak ko sa aking puso. Oh. Kailangan pala ang mga bagay na ating ginagawa, ito'y inilalagak natin sa ating puso na maging matuwid tayo sa harapan ng mahal na Elohim. Sapagkat ang Elohim ay mayroong karunungan, kaalaman, kapangyarihan na hindi mapapantayan ni man. Alam niya ang bagay na gagawin mo, iniisip mo, o yung mga ginawa mo na, naka-record na sa kanya yan. Kaya nga, dapat ay tayo ay matutong magkaroon ng takot sa kanya sapagkat nasa kanyang kamay ang kontrol para sa ating buhay. Di ba? Kaya kung tingnan mo, sabi nga, lahat ng ito, sabi niya Haring Solomon, inilagak ko sa aking puso. Sabi nga, upang siyasatin lahat ng ito na ang matuwid, ang pantas, ang kanilang mga gawa ay nasa kamay ng Elohim. So, kung naisin ng Elohim na ikaw ay magkaroon ng mahabang buhay upang makagawa ka ng kabutihan sa iyong kapwa, ay mangyayari. At kung naisin din ng Elohim, may maikli ang buhay mo sapagkat ikaw ay gumagawa ng kasamaan, ay magagawa niya yun. Kaya nga kung tayo ay nakakapanood ng mga balita na kung saan andyan ang patayan, andyan ang nakawan, andyan yung kasamaan na umiiral dahil sa mga bisyo, alak, sugal, droga, kung ano-ano pa. Yung pagnanakaw, alam mo, yung corruption naka-record yan sa mahal na Adonai. Nakikita niya yan. At hindi mo maililihim kung isang kang politiko at ang nais mo sa iyong pagiging lingkod ng bayan is mangurakot lamang. Nakikita ng Elohim yan. At bakit niya pinapahintulutan na masunod mo ang iyong ginagawa? Sapagkat bigyan tayo ng free will. No? Subalit, tignan mo kung siya ay napuno na, baka ikaw ay biglang mawala, kuhanin ka niya. Parang isang
tao na kung saan is kinuha niya sa pamamagitan lamang ng ilang saglit. Noong siya'y nagsalita ng laban sa bayan ng Iluhin, bigla siyang namatay. Na ito ay akala ng mga tao is para daw siyang Ilugin na nagsasalita. Parang ipinapantay niya yung sarili niya sa makapangyarihang Ilugin. Kaya nga, isang saglit namatay siya. Yung sino ba yun? Yung hari na si Herod. No? Kaya nga, hindi ka dapat magmataas o magmalaki sapagkat mayroong Ilugin na mayroong control sa iyo. Nasa kamay ng Ilugin ang mga gawa ng tao. No? Kaya nga, dito, maging pag-ibig, sabi nga. Kung ikaw ay tunay na may takot sa Ilugin, bibigyan ka ng puso na punong-puno ng pag-ibig. Bibigyan ka ng puso na kung saan ay magiging maunawain ka. Di ba? At hindi pusong bato. Kaya nga dito, ang pag-ibig ay hawak din ng Ilugin. Ang pagtatanim o yung galit, kontrolado din ng Ilugin yan. Hindi nalalaman ng tao na mayroong palang Ilugin na siyang nakakaalam ng lahat ng mga bagay. Kaya nga dito mga minamahal, kung nais nating ipabatid o ipaalam sa mga tao na nasa kapangyarihan ng Ilugin lahat ng mga bagay. Kaya nga lamang, minsan pinapahintulutan ng Ilugin na magawa mo yung mga bagay na kontra sa kanya sapagkat yan ay ginagawa na mayroong kumbaga pagtukso ng dyablo. Pinapahintulutan ng Ilugin upang ikaw ay matuto na kontrahin ang gawa ng dyablo. Kaya nga dito, pinapaalala ng mahal na Ilugin dito sa Ezekiel 18:4, pinapaalala niya, lahat ng kaluluwa, sabi ng mahal na Ilugin is sa Kanya. Kaya kung nais niyang bawiin ang kaluluwa na nasa iyo, agad-agad kaya niyang mabawi. Kaya nga, nakakalungkot mga minamahal yung mga namamatay o pumapanaw na wala sa panahon. Sapagkat nakikita ng mahal na Ilugin kung ano sila. Tayo hindi natin alam pero ang mahal na Ilugin nakikita niya. Sabi nga dito, behold, all souls are mine, as the soul of the Father, so also the soul of the Son is mine. The soul that sinneth, it shall die. Praise the Lord. Pakibasa nga sa Narito, lahat ng kaluluwa ay akin. Kung paano ang kaluluwa ng Ama, gayon din ang kaluluwa ng Anak ay akin. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Hallelujah. Kaya nga, yung kaluluwa na hindi nakasumpong ng takot sa Ilugin, hindi naglingkod sa Ilugin, hindi napatawad sa kanyang mga kasalanan, pwedeng ito'y bigla na lamang mamamatay. O kung hindi man, dumaranas muna ng kaparusahan bago siya mamatay. Mayroon dyan mga tao na mahahaba ang buhay pero sila'y makasalanan, sila'y magnanakaw, sila'y pumapatay ng tao, pero humaba ang buhay. Mayroong kapahintulutan ang mahal na Ilugin. Binibigyan sila ng pagkakataon para magsisi sapagkat ayaw ng Ilugin na lahat ay mapahama. Ganyan ang pag-ibig ng mahal na Ilugin sa lahat ng kanyang nilalang. Lahat ay nais niyang maligtas. Subalit kung ayaw mo, nakikita rin niya. Kung malayo ang iyong puso
sa paglilingkod sa kanya, kagaya ni Faraon. Si Faraon, tumigas ang kanyang puso. Ayaw niyang kilalanin ang mahal na Elohim. Kaya nga siya namatay. Na kumbaga pinatigas muna ng Elohim ang kanyang puso. Nakita na niya lahat, yung 10 salot na dumating sa Egypt. Hindi pa rin siya nagpakumbaba. Ayaw pa rin niyang kilalanin ang mahal na Elohim. Hanggang sa dumating yung panahon na nagsila'y tumawid na doon sa dagat na kumbaga ito ay hinati ng Elohim upang tumawid ang mga Israelites. Sumunod ang mga tauhan ni Faraon. At maaaring kasama si Faraon doon. Noong bumalik na yung tubig, namatay silang lahat. Kaya nga dito mga minamahal ko, dahil sa ang nagkakasala, sabi niya, ay mamamatay. Dapat malaman pala natin at magkaroon tayo ng takot na tayo ay hindi na magkasala. O kung tayo man ay nagkakasala, matuto tayong magbago. Matuto tayong humiwalay sa kasalanan, humiwalay sa kasamaan. Tayo ay dapat matutong lumakad ng matuwid, marunong magpakumbaba, marunong magpasakop, at lalo na marunong turuan ng Elohim. Alam niyo, maraming namamangha sa gawa ng mahal na Elohim. Sapagat tunay nga na kahit na isa ka pang titulado, isa ka pang sabi nga DDD, alam niyo ba yung mataas na degree na ipinagmamalaki ng karamihan, kapag sila ay hinipo ng mahal na Elohim, sila ay tinawag ng mahal na Elohim, sila ay nagpapakumbaba at nagiging lingkod ng mahal na Elohim. Kagaya ni Apostol Pablo. Alam niyo si Apostol Pablo, kung titignan mo, naging buhay ni Apostol Pablo, siya ay graduate sa isang universidad na sikat. University ni Gamaliel, na ito'y kilalang universidad sa panahon na iyon. Walang sinabi yung mga universidad natin ngayon sa kalagayan ni Apostol Pablo noon. Subalit tignan nyo, nung tinawag siya, siya'y nagpakumbaba. Subalit makita natin kung paano ang naging bunga ng pagkatawag kay Apostol Pablo. Yung mga dating kasama niya, sapagkat din siyang Pariseo, siya'y kinamuhian. Bumaliktad, mga minamahal, sapagkat dati-rati pinipersecute niya ang mga lingkod ng mahal na Elohim. Subalit nung tinawag siya, siya'y tunay nga na nagsakripisyo. Ipinakita niya kung paano ang magiging tunay na lingkod ng mahal na Elohim. Kaya nga, marapat na maging ganun din ang kalagayan tinawag ng mahal na Elohim, matutong magpakumbaba, magpasakop at susunod sa ating mahal na Elohim. No? Sabi nga dito sa 1 Corinthians na isinulat ko ni Apostol Pablo, sabi niya, watch you, 16 verse 13 up to 14, no? Watch you, stand fast in faith. Quit you like men, be strong. Let all your things be done with charity. Praise Adonai. Tagalog na si Tay. Magsipag-ingat kayo, sabi niya. Magpakatibay kayo sa pananampalataya. Si Apostol Pablo, puno ng pananampalataya bago siya tinawag. Ang pananampalataya niya nandun sa lumang tipan. Kung ano ang kautusan doon. Subalit nung tinawag siya, nandun na sa bagong tipan. Pag-ibasa nga, sinta. Magsipag-ingat kayo. Magkatibay kayo sa pananampalataya. Yes! Kayo'y mga pakalalaki. Kayo'y mga pakalakas. Mga pakalakas. Gawin ninyo sa pag-ibig ang lahat ng inyong ginagawa. Gawin ninyo sa pag-ibig ang lahat ng inyong ginagawa.
Kaya nga, ito yung dapat na ipakita natin, na kahit mayroong nagagalit sa iyo, iniibig mo pa rin sila, ipinapanalangin mo pa rin sila na nawa mabuksan ang kanilang kaunawaan na hindi sila magiging kasangkapan ng Diablo. Alam niyo yung Diablo talagang wise siya eh. Siya'y pumarito para magnakaw. O nanakawin niya yung kaligtasan mo. Paano niya mananakaw yung kaligtasan mo? Kung dati isa ka ng binago ng mahal na ilugin, kung bakla ka man, naging tunay ka ng lalaki, ang gagawin ni Diablo sa'yo, ibabalik ka bilang bakla uli. Kung tumboy ka man, ibabalik ka bilang tumboy uli. Kung chismuso ka man, chismusa ka man, binago ka na ng ilugin, ibabalik ka ulit na magiging chismuso at chismusa. Alam mo, yung paninira ng tao ay kasalanan niya. Yan yung bearing false witness. Ngayon, kapag ginagawa mo na yan, magpupos ka ng kung ano-ano, ng paninira, alam mo yung Diablo tuwan-tuwa, pero ang mahal na Elohim nalulungkot. Bakit? Ninakaw na ni Diablo ang iyong kaligtasan. Nilalabag mo na yung nasa 10 kautusan. Di ba? Praise Adonai. Alam niyo yung nandun sa 10 kautusan, honor thy father and thy mother that thy days may belong upon the land which the Adonai and thy Elohim giveth thee. Sabi, alam niyo yung father or mother, hindi lang yung biological na father mother mo dyan, kundi maging yung nagtuturo sa iyo sa church. Father mo yun eh. O mother mo yun eh. Tapos sisiraan mo. Isang kasalanan yan, mga minamahal ko. Kaya nga, dito, idinadalangin natin ang nakakagawa ng mga ganun, na sila ay magbago sapagkat ayaw naman na ilugin na sila ay mapahamak. No? Ganun din, mga minamahal ko. Ang sabi niya, thou shalt not bear false witness. O kaya nga, kung may mga witness dyan, na kung ano-ano mga ibinabalita, ay nakakalungkot yung mga minamahal. At ito ay darating sa hatol na mga nalilin, ang kaparusahan sa kanila. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo diyan, watch ye, stand fast in faith. Magsipag-ingat kayo, mga pakatibay kayo sa pananampalataya. Kayo'y mga pakalalaki. Hindi niya sinabing kayo magpakabakla. Kayo'y mga pakalalaki. Kayo'y mga pakalakas. Yung pananampalataya natin dapat malakas. Kahit na may roong mga pagsubok na gaya ng buhawi, alam mo yung bagyo mayroong signal number. Kung pala yung bagyo, signal number 3, malakas na yun. Signal number 4, mas malakas yun. Pero pag sinabing buhawi, yung nasa gitna ng buhawi pala kapag ikaw pala dinaanan ng buhawi, ay talagang grabe. Bagsak lahat ng daanan ng buhawi. Ganon din, mga minamahal, magpakalakas kayo. Sabi niya, kailangan malakas ka, na kahit na dumaan mang buhawi, hindi ka matitinag. Yung paglilingkod mo sa mahal na Elohim is mananatili pa rin. Hindi ka hihiwalay. Yan nangyayari, meron nagpapaalam dumaan ang buhawi, nagpaalam sa gawain. Nakakalungkot no? Kaya nga dito mga minamahal ko, lagi nating isipin itong payo ng tao na ginamit ng mga na Adonai na sinabi, magsipag. Kailangan kayo mag-ingat. Huwag mong bigyan ng pagkakataon yung sisira ng iyong pananampalataya. Doon sa mga malalago na, doon sa matitibay na, talagang nakahawak sila sa mahal na Elohim, maski anong bagyo na dumaan, talagang hindi sila mapipigil. Nagpupuri pa rin sila, nagpapasalamat pa rin sila. Pero yung mga dinadaanan ng bagyo, na mahina ang pananampalataya, natatangay, kumbaga ang ugat nila ay nabubunot, hindi na makuha magpuri, hindi na makuha magbasa. Andun na sila sa mga sanglibutan na mga kasiyahan.
O kaya nga, kailangan tayo matuto magbalik loob. Alam niyo yung mahal na Adonai, laging, sabi nga niya, laging bukas ang kanyang kamay. Ah, At sa iyong pagbabalik, sabi nga bukas yan. Ano? Halaga. Hindi sa pagkakana isang niya. Ang lumikha lahat ng basapan ito mga naniniwala buhay kung hanggang saan na ang naging parusa. Di ba? Kaya nga tayo muna Nari tayo ay grace.
Kurang bago dito ang sasakyan kung sila ay dan kung hindi ikot sa gawa timuran ay ikaw na kayo mga gawa kayo aking sabi ng mga ganito ang ang kakayahan ang kagalakan kaligayahan ng nawa yung si Adonai yung mga bigyan natin wala ang ating para sa ating panahon na tayo makakama doon na sinasabi bagong Jerusalem na kagayahan. Isa doon ay palakpakan nila. Sabi araw ng kalimutan buwan ng Adonai. Kung nasa religion na ayaw ang aral ng sa Jerusalem ay yung pakilala magdulot sa iyo mabalik sa lakas sa taas ang puso upang hindi mo bagay na nais sa iyo. Gaya nito nasabi but walk in the light. At ay na Yaswa light is fellowship. Why there? Oh, why not? We have fellowship one with another. The best one siya sa us from all sin. Praise God. If we say no sin, we save ourselves, and the truth is not in us. Nagkamali tayo, nagkasala tayo. Subalit kung nagkasala dahil ka, sabi give us the truth. Baliwanag yung katotohanan sa kami nakakama
to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. We say that we have not sinned, we make him a liar, and his word kumbaba. Tingin natin na tayo nagkasala na ikaw di tayo ng mga apostol. Kaya nakalaman na kaya ating mga o basa Ngunit, kung sila sa liwanag, ay kanyang ay pakikamo tayo sa yes at na sa nagtatawaran ay ang dinadaya at ang katotohanan ay wala. Kung ipinahahayag natin ang ating mga ay tapos tapat at at malusya at tayo pagkawain sa ating mga kasalanan at tayo'y din sa lahat ng kalikuan. praise Adonai. Kung sinasabi natin tayo na nagkasala ay ating ginagawang nungaling siya at ang salita ay sa atin. Kung di ko kumain na ikakala, i-justify mo ang at sa mga nagtuturo na ay tutuyo ang posisyon puso ang pagpapalataya. Kasing malapaya dapat suso ang sa buong puso at gawa puso mo ang tunay ay tao sa anak ng papunta umako ng malihan. Mayroon tayong mga pagbaguhin sa ating mga sarili. Yan ang nangyayari at tuloy natin diba isa na at binibigyan kutuka ay bubuksan para makasubukan nating kaya nga dito wala na dito sunod mo siya ay siya pupunta mo para lang ikaw kay palakad sa na niliwag siya siya hindi mapapa kaya nga kung ulitin natin itong binasa na ano, kung tayo'y sisiyak sa liwanag sa nagdayan sa tungkol niya siya ay pag-isa tayo sa isa matutulog isa hindi lang makikita ng mga salita kaya ito sa skila lang tayo dito sa pamagitan ng social media yung mga tira na kapatid sa Bicol sa kanila pati ako kung kayo sa pati panulat ang nangaral
Gaya ng ating Adonai. Pinahal niya rin kaya lang pagpalo, pagdibig, magpapunay na rin basta sa ating sila ang kalooban ng ating. Kaya nga sabi niya, gaya ng iwanan, pagkama tayo sa isa't isa at linis ang mga kasalanan. Kaya kasala ka, hindi mo malaki, ikaw nagsakop sa kanya. Pagpapunta sa kanya, nagkaroon ng pintasan ng kung hindi ka na alam mo sabi nga dito, anak sinabi din wala kasalanan ay ating madaya, ating sili at ang katuhanan na ay wala sa atin. Kaya sinabi, nagkakasala, matuwid. Sinasabi ko na para ba ang ay sinungaling. Hindi na tayo kung sabi, hindi natin lahat tayo nagkasala. Aminin natin, kailangan natin ang ating Adonai para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Mga kasalanan at pagtawad sa ating mga kasalanan. Kaya kung aaminin mo, kasala ka. Bigyan, Satanas. Bago na nandiyan, tunod lang si Satanas. Isip-isip siya. Hindi naman na ikaw yung babalik na. Wala mo, Satanas. Lisan mo ang gawang masama. At ang ating mahal na tapat at basya na sa ating mga kasalanan ay linisin sa lahat ng ating. Kaya nga, mga minamahal, baguhin natin ang ating buhay habang may pagkakataon pa. Sapagkat tunay ng ating kaya niya na ikaw ay mapahamak ang nais ng lahat ay kami may piling nating yan ang nais ng ating hindi maparusahan at matapos lang sa gatapoy at asupre. Kaya nga tao na habang sila ay nabuhay, sila ay namatay na iswan pagkasa. Once a month, pag namatay ka, hindi ka na kapag lingkod, sisi sa mga nainuhin, mayroong dagdagat na pupuntahan. Sulit, kung ikaw ay napaglingkod sa ating mga at ikaw at
tawad, humingi ng tawad, ito pala ay katanggap sa kanyang kaharian na buong buhay na walang hanggan. Kapiling ng ating Adonai, Yeswa, mayroon Yan. ng tao umami ng wala kasalanan. Sapat ang ay nagpasal at hindi nag-aot. Yan, aliwa-liwanag yun. Lahat nagkasala nga. Abo, wala kailangan ng sa ating mula sa kanyang ama sa pag pinatawad ay hindi kailangan ang mga nagawa ng kasalanan doon na hindi nabos at wala na buhay noong at pampatay niya o dyan sa kaya nga hindi sa Sapat ang kanyang mahal na katakutan natin tayo pa tayo naman ang kapayan at kaya doon dagat at asuri University aliwanita yung mga nakasala yung hindi wala sa ang kapayan talan at ang bayad ng yes natin kung ilan siya yung mas hanggang ayaw nating sumunod yung parusahan walang pagburusan walang hanggan yung hindi ang dadaang kung hindi
At akala ko tayo ginawa ng pambulang reliyon. Yung sabi nga pinaka pumanaw din. Buwa lang yun. Kasi tanggap ng bautismo kaya mas na nila. Tanggap niya yun, di napapa yang is dapat bautismo sila. Ilubog sila sa tubig. Ha? Sa pangalan ni subalit kung hindi ka na pag-imusinod yung palatunan na yun. Sabi nga sa mga sisi yung sa pagkakaswa siya sa ikapagpapalawad masalanan at tanggapin nyo ang kaloob ng mga minamahal magiging katanggap sa Elohim. Paano pinakita niya na ang Adonai Yeso Masiyak is inilog sa tubig. Bagamat na ito hindi sa tanda na halimbawa bukas ang langit at salita ito aking ibig ka pagsunod mo kaya nga dito lagi natin pinahayag upang pagsikap pagsunod paghanda sa balik si ano nakikita ko kaya katanggap ba sila ang gaya ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa bantay ng buong tanggapin mo ay ikaw ang mahal malilig ay nung i-translate yung anong si Jesus ay at ikaw ay malilig sa yung kaya nga ito pinahal ko napakalaking ba nung i-translate ang pangalan sinasabi kaya nga dito mga minsan na di ba? Pangalan ng upang tayo ay host yun ang napakahalaga eh. Ha? Ang ganda sa paano kung iba ano ako sa ako ng
Kaya dito mga minamahal din, mahalaga malaman. Romans being blessed and whose sins are forgiven. Blessed is the man to whom the other is praise the Lord. Basa Sang ay ipinagawa ay nangat kapalad ng pansang ay ipinatawa na kilala naku ang tinawag na napay na wala bago niya yung lista yung mga tao na nakalam na bago nila sundin. Mas nung ay ating Adonai ang kanyang dugo at laman, siyang magliligtas sa atin sa pagkakas nga magkabahagi ka ng laman at dugo ni Yesu kapag bigay yung dugo natin ito'y tinawag na os dugo binibigay ano yung binibigay sa kaya dito mga sundin natin araw na galing Israel, diba? Binagbabahan ng ating alay sa atang napilikan sa patuloy ating naman laman religion na nawaan na sumunod sa na yung hindi kakain pa ng simula lang yan noong tunay na isang tao na wala nang makamari. Yan yung libag. Manatili ka. Manatili ka. Sa mahal na sa luwa ng anak. Mga tao. Hindi sa
nasaksakan. Ay, minasalutan, hinahanap ng lagi ito. Yung kapo, bagamat yung mga hindi, pinahayang po, handog, hinahanap yan. Bilang lingkod, yan bunga ng handog ka sa kaya nga, sinasabihan mga Israel ay mga ng sa dito sila ay nababalan sa nababalan sa handog. Diba? Pero hingi ka ng hingit, pero hindi mo binigay. Diba? Diba sa kung titignan natin, doon sa awayin pa ng mga Adonai, ang mga mananakbang. Sabi niyo, in 3, verse 10, fire, you are gone away from ordinance and have not given. Return to me and I will return to you. See na well, kapag ikaw ay paano balik sa mundo? You sa when sinabi niya na ng pala Israelita bayan na mga house that there may be meat of wine, sabi niya, wine house, I cannot open the window for you out of blessing that there be room. Ganyan ang mga nahanap niya yung ikaw po, pero yung hindi na napairal yung ano na hindi itinuro sa hindi apostol magbigay kaya kung lingkod ka ng Maniluhin diba? Ganyan ang nangyayari. O, kung natin sabi na dito, the time and that is made in my house me. I will if I will not win I will devote for your sake. He shall devote the first of ground your sabi nga. Kaya ng mga minamahal ko, napakalaga na binibigyan natin sa kanya yun. Hindi, ano yun, yung bibigyan sa
Isigay mo na sa pulbi, kaya isang natin. Nabigyan ako sa pulbi ngayon sa yun ang utos ng ating mahal na sa kanya, sa atin, para doon sa kanya. Ano nga ba? Pinapasalamat natin kung doon ang kanyang pangalan. Doon natin nadala. Kaya napakamaki niya kasi yung nang nila, hindi na dinala ko. Gusto kaya nga ito kalabihan na sa inyo doon sa mga nagbabalik na ating mahal na at doon nalulunod sa nagbalik mo yung mataya lahat na bagay ay ng ating Adonai. So isa Adonai verse 3, 9 mula ng inyong mga magulang, kayo'y nagpalitaw sa mga may at hindi sa akin sa inyo na ngunit sabi sa balik nakawan ba ng tao ang may ninakaw niyo ako ninanakaw niyo ako ninakawan sa bahagi at sa mga mundo kaya na nagsumpa ng sumpa sa pagkat ako ninakaw sa mga ibigay itong buong dahil ninyo buong sa bahagi sa kalit ang magkaroon bagay sa iba subukin niyo ako ngayon sa bagay sabi ng Adonai ako hindi ko busa sa inyo ang awan sa at tuwag sa inyo ang isang at aking nasa inyo at niya nasa Adonai ng sa Adonai. Iwanag yan mga guys na globe dapat pala natin ng Home. Maurihin na pangalan is Home. Yung kanyang ikapo ibibigay yan yung mga hindi na tinuruan nila hindi na malibitas tinuro yung pagbibigyan kung gusto mo ang offer ay binasan nila yung namatay lang. Diyan mga sabi nga pero naagaw kailangan nyo yung sikap sinusunod ang pananampalataya hindi na doon na isip at pinatag ni Moses. Hindi lahat yung minamahal. Kaya nga makikita mo yung hindi lahat ang
na yung paano pero yung pag-offer sa mga naligaw, kaya maging masikap tayo pagsapan na unawain ang mga bagay na tinuro ng Apostol Pablo kasi ito ay para sa mga hindi. Di ba? Oh. Sabi nga niya dito sa Galacia, kung ating malaman sa 3:20, sa wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Hamashiach. Yung utusan ay pinitado law was out to we might be justified by faith. Sabi na, but after that faith is come, sabi niya dito, we are no longer pinangako aalay ng mga dugo pa ng mga nilin. Kaya yung na pag-aalay ng dugo, ba? Tunay, na huling alay ng dugo, dugo ng ating Ama. After the for you are all the children of Elohim by faith in Jesus. Na Jesus. Hindi lang pala tayong mga anak ng Elohim. Sabi nga dito, have ties into Hamashiach, have put Hamashiach. Ano yung mga tinatawag anak ng Elohim nabaptize kay Hamashiach. Or many as of you have been into Hamashiach. Put Hamashiach. There is neither you nor me. There is neither nor me. There is neither red nor pale. For you are all one Hamashiach. Hindi kailan dahil mo. Kapag ikaw na bautihan ka doon na Hamashiach, ibigis mo si Hamashiach. Kapag sa schoolmaster, kapag sa lumahan nawain mo. Basta nga si Ang usahay siya naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Hamashiach upang ariing yes. Oh, hallelujah. datapwat kayong dumating na pananampalataya ay sa ilalim ng tagapagturo. Kayong lahat ay mga anak na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Yeshua Hamashiach. Ay ibinigay sa Hamashiach. Walang magiging o griyado man, walang magiging alin o malaya man, walang magiging lalaki o babae. Kayong lahat ay sa Yeshua. Sabihin ikaw ay lahi hindi mo ba na bautismo magpas 112 give you power sa bilog even to the day
na eh, yung mga palataya. Datapwa, ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang mga maging mga anak ng Diyos. Yan. Sa makatwid bagay, ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Ayun, kung sumampalataya ka sa pangalan ni Adonai Yesu Masiya, sinunod mo ang aral, ang palatuntunan, binautismohan ka sa pangalan niya, ibinilang ka na pala na anak ng Elohim. Hindi ka na kaiba. Tinanggap mo na eh. Yung katawan at dugo ni Hamasiyak nasa iyo na eh. Kaya nga, magkaroon ka ngayon ng pagkatakot, may kasamang panginginig sa paglabag mo sa ating mahal na Elohim. Kaya pag nasunod mo na yan, lalo na ang pinakasusi niyan, yung pagsampalataya ka Adonai at ang bautismo. Sabi nga, repent and be baptized, every one of you, in the name of Adonai Yeshua Mashiach, for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Yan. Kapag natanggap mo na yan, ibibilang ka na anak ng Elohim. Hindi ka na matatakot, magkaroon man ng gera, magkaroon man ng digmaan, magkaroon man ng kung ano-ano mang kalamidad na ikaw ay mahihirapan pa dito. Hindi ka na matatakot sapagkat andyan ng ating mahal na Adonai, baka ibilang ka na doon sa marapture. Isama ka na. Hindi ka na dadanas ng kahirapan. Kung dumanas ka man ng kahirapan bago mag-rapture, manatili ka na yung takot mo sa mahal na Adonai is siyang mangunguna sa iyo. Diba? Basa nga si Dar. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Yeshua HaMashiach sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Hallelujah! At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Yan, alam na yan ng mga maraming mananampalataya. Balit ang pangalan ang ginagamit nila. Yan ba yung ginamit sa Israel? Alalahanin natin sa Israel, walang letter J. Kaya nga, para tayong makasiguro, balik tayo. Ngayon, malapakabilis na ng dahil pwedeng tignan mo lang sa YouTube. Mabilis mag-research ngayon. What's the original name of Jesus Christ? Lalabas, Yeshua HaMashiach. O kung paano ipinangaral ng mga naunang apostol sa 1st century, 2nd century, 3rd century, 4th century. Yung pinapangaral nila, walang Jesus Christ, wala pang wikang English noon. O hindi matanggap ng maraming mga relihiyon na ang English version Bible is nangyari lamang noong 1380 nung isulat ni John Wycliffe. Pero ang pangalan ng ating Adonai, hindi pa niya binago doon. Greek na pangalan ang nilagay niya doon. Noong 1611, nung gawin ni King James, ang mga scholar ni King James, ang Bible, doon nagkaroon na ng Jesus Christ. Kaya doon sa pangalan na iyan, yan ang nakikilala ng lahat ngayon. Kaya bumalik tayo doon sa mga Israelitas para tayo maniwala. Kung tayo ay tunay na nagsasaliksik, napakahalaga mga minamahal ko. Sapagkat ang kaligtasan ay nariyan lamang. Subalit ang kapahamakan, sabi nga, para doon sa mga taong ayaw ng kaalaman. So, lahat ng kapurihan, kapasalamatan, tanging sa ating mahal na Adonai. Yes, Lord. Praise Adonai. Tayo dumalangin. O dakila namin Adonai Lugino. Maraming salamat, Ama, sa biyaya at pagpapala, lalong-lalo ng kapahayagan sa araw na ito. Maraming salamat, Ama, at patuloy namin hinihingi sa iyo ang iyong gabay, ang iyong Ruach HaKodesh na siyang manguna sa bawat isa sa amin. At Ama, hinihiling din namin na sa bawat nakapakinig, nakapanood ng mananagawain ito, pagpalain mo po, Ama, anuman ang kanyang mga hinaing. Ipuin mo siya, Ama. Kung ito man ay karamdaman, nais niyang gumaling sa anumang sakit o karamdaman na yan, alam namin naman, nasa iyong kamay, kontrolado mo lahat ng bagay. In the name of the Lord Jesus Mashiach.
Palingin mo, Ama, lahat ng uri ng karamdaman. Maging good. Pagpalain po ang pagalingin ang mga sakit na ginagawa ni Satanas. At doon sa aking mga kapatiran, sa aking mga mahal sa buhay, patuloy ibigay, Ama, ang kalakasan, kalusugan, at sa lahat pa ng mga nakakapanood, ibigay mo po, Ama, ang kagalingan, maging sa mga suliranin nila na patungkol sa hanap buhay. Pagpalain mo po, Ama, ibigay mo po sa kanilang kasaganaan at kagalingan sa mga karamdaman, ganun din ang mga kalutasan sa mga problema. In the name of the Lord Jesus Masiya, aming hinihingi. Ganun din naman, hinihingi namin ng biyaya mo sa aming bansa, magkaroon ng katiwasayan, kapayapaan, lalo na sa mga tumatakbo sa politika, nawa mapili ang mga taong tapat sa iyo at maglingkod na mayroong katotohanan sa aming bayan, mayroong pagmamalasakit sa aming bansa. Hanggang din naman, dinadalangin namin ang bansang Israel na patuloy na ingatan, gabayan, pagpalain naman, layo sila sa mga kaaway na nais sumira sa kanila, ipaglaban po sila, in the name of the Lord Jesus Masiya, lahat aming hinihingi. Praise Adonai. Hanggang sa muli, mga minamahal ko, at abangan niyo po kami ulit sa next Saturdays, at happy birthday pala doon sa aking bunsong anak at maging doon sa aking apo na magdadaos din ng kaarawan. Pagpalain kayo ng mga Adonai, maraming pang kaarawan ibuo sa inyo at pagpapala mula sa ating Adonai. In the name of the Lord Jesus Masiya. Praise Adonai. Maraming kayo, maligit, mahal tayo ng ating Adonai. Amen. Praise the In Lord. the name of the Lord Jesus Masiya. Praise Adonai. Hanggang sa muli. Praise Adonai. Hallelujah. Praise Adonai. At ang ating pasasalamat sa ating mga Adonai ay tunay nga na buong puso, buong isip at buong kaluluwa na tayo ay kanyang pinagkaluban, binigyan ng mensahe kung paano tayo ay maging matatag, matibay sa kanyang salita, utos, palatuntunan na ating matupad ang mga bagay na nais ng ating tuparin. At yung tayo ay pasalamat sa lahat ng mga biyayang kanyang pinagkakaloob sa atin. Diba? Praise the Lord. Kaya sandaling ito talagang pinagpapasalamat natin. Naka-online ba sila? No? Sila Aya, sila Queen, sapagkat sa Messenger, ano ba sila? Sapagkat tunay nga na sa kanilang narurunan, alam natin na hindi nalilingit sa mahal na Elohim ang kanilang ginagawa sa araw na ito. No? Kung sila ba ay nakatutok sa pagkinig o sa pangangaral na ating pinahayag o kaya binabaliwala ang kalooban ng mga Elohim. Alam niyo, napakahalaga na ating binibigyan ng panahon yung pagsunod, pagningilin ng sa ating natanggap na kautusan ng ating mga Adonai, ang Sabat, sapagkat tunay nga na saan ka man naroon, nakikita ng mga Adonai yan, nakarecord yan. At maging itong pagbabasa ng Torah, alam naman natin na ito ay ginagawa ng lahat ng mga Israelita na kung saan sila ay patuloy na sumusunod sa ating mahal na Adonai na kanilang pinapahayag ang kahalagahan na pag-aaral nito Torah. Diba? Praise Adonai. Kaya ating ipinagpapasalamat muna sa mahal Adonai yung pagbibigay ng kalakasan, kalusugan sa mga anak niya, lalo na
ah, yung magdaraos ng kaarawan sa Lunes. Maraming salamat sa ating mga doon. Pinagpapasalamat natin yan dahil may kumbaga himala na sa nangyari sa buhay ng ating sweetheart at saka yung ating bunso na anak sapagkat tunay nga na ilang araw hindi na siya gumagalaw. Akala namin kung ano na nangyari. Ang dinala namin sa ospital ay talagang pinagpapasalamat namin dahil na lumabas ng normal, no? At malusog ng bata. Kung sa iba siguro yun ilang araw kalimang 2 araw ba, 3 araw, hindi man lang sumipa, hindi man lang gumalaw. Natulog lang na natulog yata. Baka isipin mo kung ano nang nangyari doon sa loob. Pero salamat sa mga doon at lumabas yung aming bunso na malakas malusog. Hanggang ngayon talagang malusog pa. Pinagpapasalamat natin sa ating mga doon na patuloy na kumikilos sa atin at ganun din pinagpapasalamat natin ang ating sweetheart is talagang siya ay sabihin natin hindi nahihirapan gaano dun sa pagsilang sa kanya ng pagsilang niya ng aming bunso kapag mayroon din tayong kapatiran na isang doktor doon sa hospital na pinagsilangan sa kanya. Kaya pati treatment sa amin doon is special. No? Kaya nga, salamat sa mga Adonai. Ito'y kaparaanan ng mga Adonai nangyari. At sa susunod naman na araw sa May 4, bukas, karawan din ng aking apo at himala din, naging din yung aming apo. Nasa na-hospital din sila, pero ay sumampalataya kayo, may magagawa man tunay nga na nagkatubig pa nga yung mama niya, siya pinagaling ng ating mga Adonai. At pinagpapasalamat natin dyan sa mga Adonai dahil sa mga himala na ginagawa niya, kumikilos siya, maging doon sa ating anak mismo na muntik-muntikan ng mamatay nung kami nagpunta ng Pangasinan. Pinagpapasalamat din namin yan sa mga Adonai na patuloy na ginagamit din siya ng mga Adonai na tayo ay patuloy na ma-survive sa ating mga problema at kahirapan. Di ba? Praise Adonai. Sa lahat ng ating mga anak, talagang maraming salamat sa mga Adonai na ginagamit sila para tayo ay patuloy na makapagdaos ng banal na gawain. At kahit na may mga pagsubok, alam natin na nariyan sila. At sa mga kapatiran na patuloy din na nagkasubaybay, pagpalain kayo ng mga Adonai, maraming salamat sa ating mga Adonai na patuloy na yung binibigyan ng biyaya at pagpapala. So, lahat ng mga ipinagpapasalamat natin sa mga Adonai, maging sa mga paglalakbay, alam natin na napaka-delikado na, napakaraming sasakyan na, nakamotor, at nandiyan ang mga aksidente, subalit nandiyan din ang pag-iingat ng mga Adonai sa atin, kaya maraming salamat, maging sa lahat ng mga mahal natin sa buhay na patuloy iniingatan ng ating mga Adonai. Pinagpapasalamat natin yan, at sa bawat araw, bawat oras, alam natin ang mga Adonai, nakikita lahat ang mga pangangailangan natin. Pinagpapasalamat natin sa mga Adonai sa mga supply at patuloy nawa na ibuhos sa mga Adonai ang pagpapala para ang datong ito is na lubos na maayos na at ang pagpapala ng mga Adonai talagang inaasahan natin at pagpalain din ng mga nagpapala ay yung mga ginagamit ng mga Adonai sa kapakanan ng banal na gawain na ito is pagpalay niya, ibuhos niya ang pagpapala sa kanila. Pinagpapasalamat natin sa mga Adonai ang lahat ng mga
kaloob niya, mga kalakasan, galingan, wisdom, knowledge, understanding. Alam natin na lahat yan is nanggagaling sa mga Adonai, kaya pinagpapasalamat natin. Ang lahat ng kapurihan, kapasalamatan, tanging sa Kanya lamang. Praise Adonai. Hallelujah. Sa lahat ng mga kapatiran, kung mayroong mga nais mong patutugan, ang pasalamat sa mga Adonai, nasa inyo ng pagkakataon sa daling ito. Bilang ito ay pagpupuri at pagpapasalamat sa gawa ng mga Adonai, huwag natin kahiya yung pagpapasalamat. Di ba? Praise Adonai. Tapos yun, may pasalamat naman. Di ba naka-hook up na sa atin? Wala ba si Richard? Wala si Gil? Ikaw pag ko. Ay, di ba? Kinuod? Praise Adonai, happy Shabbat sa ating lahat, sa mga naman sa FB, sa YouTube, praise Adonai. Maraming salamat dito sa bago kami dito. Praise Adonai, talagang nakakabuti ng mga lalim, dahil hindi kayo pinabayaan. Talagang andang pagkabay niya sa amin. At talagang napakabit ng mga lalim, talagang totoo sa amin ng mga lalim na hindi kita pababayaan sa kantang may ganda yan na ano lang na nagkikita yung isa na ito. Talagang napakabay niya na ito naman. Kaya hindi sa anak ko na siya may hawak ng camera. Isa Adonai, siya may hawak na lahat siya may isa Adonai. Napakabay kung mga nililin niya. Ang may sa aking mga apo. Mabait. Masigla, manusong. Sigla, malusog. Lalo yung kambal, praise Adonai, dahil malang grabe. Mahalaga talaga yung ibali sa namin nila, ibali ka ng mga bata, kung sa mahalaga yung masigla sila, paano yung pagod mo eh, mga mami, sisig ka ng mami, praise Adonai. Pag nakikita naman ako, mami, napakaano ng mga apo ko, tapos nga, sa ako, Richard, yung birthday din, sa bunso ko rin, yung birthday bunso, kuman na kalakasan namin. Talagang salamat kung anong mga pagsubok na dumarating. Ngayon, talagang nahawakan mo kami. Kapit lang. Dahil talagang, kumbaga, sinusubukan tayo ng mahal na yung mahukuta. Talagang, susubukan siya talaga. Kaya ganun pa man. Maraming salamat at hindi pa yung pinababayaan. Ginagawa yan kami sa mga dito, hindi ko nga araw niya, kay Salinay, nilalagay sa aming bibig niya, sa bawat itong pangaraw sa atin. So, yun na talagang maraming salamat dahil yun sa mga bibig namin, kay Salinay, maluwag siya, malihangin, talagang napakabuti ng mga naibig. Kaya, kulang sa isang pasasalamat, hindi talagang maraming salamat talaga dahil hindi kayo pinagayaan. Ang kapag-over pa ng isang kalitin, bilang pasasalamat sa pinakamamahal na Diyos. Praise Adonai. Hallelujah. Forgive my
give. For you I live. And all for your sake, all the way. When I have believed what you want me to be, your words I will try to obey. My life I now give. For you I live, and walk by your side all the way. When I have believed what you want me to be, words I will try to obey. My life I now give. For you I live, and walk by your side all the way. And walk by your side all the way. Thank you, praise the Lord. Ah, salamat ay tanging sa ating Adonai, Yesu lamang. Praise God. Hallelujah. Ating hindi mo na basbas ng ating mga Adonai at summarize lang natin yung ating turang sa araw na ito. Blessed Adonai who is blessed, blessed is Adonai who is blessed forever. Barukat Adonai Elohim, bili ka ulam siya bakal panumikulamin, dinastan mo na lano turato. Blessed are you Adonai, our Elohim, King of the universe, who chose us from all the peoples and gave to us his Torah. Barukat Adonai, notin hat Torah. Blessed are you Adonai, giver of the Torah. Ang ating parasya sa araw na ito, nasa Leviticus chapter 12 verse 1 up to 13 verse 59. Yan, praise Adonai. At hindi na natin babasahin natin, kundi summarize natin is the purification after the childbirth. Sabi nga, the Adonai spoke to Moses and speak to the people of Israel, saying, if a woman conceives and bears a male child, then she shall be unclean 7 days. As at the time of the menstruation, as the time of her menstruation, she shall be unclean, and on the 8th day the flesh of his foreskin shall be circumcised. Then she shall continue for 33 days in the blood of her purifying, and she shall not touch anything holy, nor come into the sanctuary until the days of her purification are completed. But if she bears a female child, then she shall be unclean 2 weeks, as in her menstruation, as she shall continue in the blood of her purifying for 66 days. And when the days of her purifying are completed, whether for a son or for a daughter, she shall bring to the priest at the entrance of the tent of meeting a lamb a year old for a burnt offering, and a pigeon or a turtle dove for a sin offering, and he shall offer it before the Adonai and make atonement for her. Then she shall be clean from the flow of her blood. This is the law for her who bears a child, either male or female. And if she cannot afford a lamb, then she shall take 2 turtle doves or 2
pigeons, one for a burnt offering and the other for a sin offering, and the priest shall have atonement for her, and she shall be clean. So, makikita natin na doon sa panahon pa nila Moises, ang ginagawa. Ito nga yung sinasabi tayo pagturo na mayroong paglilinis. No? Mayroong paglilinis at doon sa sabi nga yung mga naupuan ng bagong panganak o kaya ay mayroong kabuwanan is nakakahawa daw yung marumi. No? So, mayroong iniaalay na bugo ng lamb o kaya ay, sabi nga turtle dove o kaya yung bato-bato, kalapate o bato-bato. No? Yung mga kung talagang wala kang pera na maibili ng lamb, no? Pero dito sa atin sa bagong tipan na si Adonai Yahshua, yung kanyang nilinis niya ang mga karumihan na yan. No? So, dito sa laws, sa chapter 13, laws about leprosy, the Adonai spoke to Moses and Aaron, saying, when a person has on the skin of his body swelling or eruption or a spot, and it turns into a case of leprosy, and disease on the skin or of his body, then he shall be brought to Aaron the priest, or to one of his sons the priest, and the priest shall examine the disease in the disease area. If his body is white, the skin of his body, and it appears to the person that the head is not turned white, the priest shall cut the stone for 7 days, and the priest shall examine in 7 days, and in this day, this is the priest shall examine this area has filled and this has not spread. This is that is all to the priest for his spread this integration. Dinadala sa mga shopping doktor na naman rose disease to the food and the disease official name of the disease has all turned one and he is seen. But when Lord him, the raw flesh and pronounce him unclean. Flesh is unclean for it is a process, but if the raw flesh covers the turns white, then he shall come to the priest and the priest shall examine him and the disease turn the priest shall not insist his name. He is clean. Pagkikita mo na yung sacerdote, no? When there is disease, garment, with a sword or linen garment, warp or linen wool, or in the skin, any thing made this or this in the garment or in the skin or in the article made skin, it is a case of leprosy. Praise God. So, yung mga pagkakaion ng leprosy, yung itong doon, physical nila itong examine ng mga sacerdote, no? Mayroong kitong na talagang tinutukoy na
spiritual, kailangan natin layuan. Kapag ka may kitong ang tao, spiritual na spiritual sila. Huwag silang mahawa nakita ko. No? Kaya nga din kaya tayo ay kapag sunod sa ating mga nanay. Kung sinabi, iwasan na mahawa. Dito ay tapos na parang kailangan po rin ang kito. No? Kaya ito, kung ang tao ayaw sumunod ng leader sa mga nanay, yan yung spiritual kung nasa kanya na. Kitong na sa ano eh, talagang so, ang ating susunod na sabat nasa Leviticus 14, no? Praise Adonai. Verse 14 to 33 na susunod na sabat. Ito sa puro ito yung sa charaan. Yan. Dito sa 28 pa pala, sa 28 yung mitsura, completed with yan. So, mga mahal ko is kailangan tayo masikap sa panahon sa doon na sunod tayo ay magpakatatag at sa bawat araw pasalamatan natin sa mga ay hallelujah sa bawat sa atin sa kanilang mga nasa tanganan ang hintay ng upang biyaya ng iba ni Bes Amerika Adonai Unika Adonai pagpapalahan kapatid sa ating makan tayo kapayapaan iwanagan indan yes Masias. Hallelujah. Hallelujah. Hanggang sa muli.